Yan na po ba yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Diyos? Sa oras po ito ay makibukas po tayo sa aklat po ng Job chapter 1, beginning verse 1 hanggang 5. Job chapter 1, beginning verse 1 hanggang 5. There once was a man in the land of Uz named Job. The man was blameless as well as upright. He feared God and kept away from evil. 7 sons and 3 daughters had been born to him. His livestock included 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 teams of oxen, 500 female donkeys, and many servants. Indeed, the man's stature greatly exceeded that of many people who live in the east. His son used to travel to each other's houses in turn on a regular schedule and hold festivals, inviting their 3 sisters to celebrate with them. Verse 5. When their time of feasting had concluded, Job would rise early in the morning to send for them and consecrate them to God. He would offer a burnt offering for each one because Job thought, perhaps my children sin by cursing God in their hearts. Job did this time again and again. So, God blessed the reading of His Word. Sa oras po ito ay nais kong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon na pinamagalan ko, losing everything. Losing everything. What should be our attitude? When we lose everything in our life. Ano kaya ang magiging ugali ng bawat isa sa atin kung dumating yung panahon na mawala ang lahat ng bagay sa buhay natin? Ito pong binasa natin ay isang kwento na kung saan makakapulutan po natin ng aral sa buhay po ni Job. At imbestigahan po natin ang buhay ni Job. Sa panahong ito ay makikita po natin si Job ay itinuring na siya po ang pinakamayaman doon sa lugar ng buong silangan. Si Job ay kinikilala sa lugar pong iyon sapagkat siya po ay talagang masasabi nating mabuting tao, sumasamba sa Diyos, at umiiwas sa masamang gawain. So sa madalit salita, si Job ay mabuting tao, may takot sa Diyos, sumasamba sa Diyos. Amen po ba? So si Job ay merong 7 lalaking anak at 3 babaeng anak. So sa madalit salita, 10 ang anak ni Job. At talagang pinagpala ang buhay ni Job. Job had everything in his life. Talagang siya po ay pinagpala. Kaya nga ang tanong ko kanina, what should be our attitude when everything in our life get lost? Kung ang lahat ng bagay sa buhay natin ay mawala, ano kaya ang maging ugali natin?
Pwede po ba kayong tumingin sa akin? Gusto ko pong pakinggan niyo pong maigi ito. Sapagkat sa buhay ni Job ay kapag tinignan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, punong-puno, saganang-sagana, at na kay Job ang lahat ng magandang katangian. Amen po ba? Pero sa buhay ni Job ay dumating sa punto na lahat ng bagay na meron siya ay nawala. Lahat ng bagay na meron siya ay nawala. Sabi nga ng marami, kapag ka pinagpapala ng Diyos, praise the Lord. Talagang nagpupuri sa Diyos. Pero kapag ka nawala yung pagpapala, praise the Lord. Ganito po kaya tayo. Tingnan po ninyo yung buhay ni Job. Minsan sa buhay po natin ay may mga pagkakataon minsan na kung sino pa yung mga sumusunod sa Panginoon, sino pa yung sumasamba sa Panginoon, sino pa yung mga talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay sila kayo dumarating sa paghihirap. Tama po ba? Sinong nakaranas nito? Taas ang kamay. Pero kapag katinignan po natin, sino yung gumagawa ng masama, sila yung sagana sa lahat ng bagay. Pero tingnan po natin, losing everything. Ito pong title na ito ay gusto ko pong makita po natin na gusto kong makita po natin yung ibig sabihin po ng losing everything. Yung mawala ang lahat ng bagay sa buhay. Dalawa po ang gusto kong ipunto rito. Katulad ng buhay ni Job ay, bakit si Job matuwid pero nawala ang lahat? Pero yung mga taong masama, kung sino yung masama, sila yung lalong nananagana. Hindi nawawala yung mga pagpapala nila. Pero gusto ko pong makita po natin ito. Unahin muna po natin itong pangyayari sa buhay ni Job. Na kung saan, kung bakit nawala ang mga bagay na kung saan sa buhay ni Job ay mahalaga. Mahalaga po yung kayamanan, mahalaga yung mga anak, mahalaga rin yung kalusugan. Tama po ba? So, tignan po natin. Ang sabi po rito, sa verse 6, dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano ba ang pinagkakabalahan mo ngayon? Verse 7, nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas. Tingnan po ninyo sa verse 8. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin. Wala siyang katulad, mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, at umiiwas sa masasamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Tingnan po ninyo yung mga katangian na meron si Job. Pinagmamalaki ng Diyos
Si Job. Tayo po ba yung pinagmamalaki rin kaya? Can you say amen? Parang ang hina, parang hindi kayo sigurado na may pagmamalaki tayo ng Diyos. Can you say amen? Mahina pa rin parang hindi kayo sigurado. Siguro marami kayong kalokohan. You know? Can you say amen? Pinagmamalaki ng Diyos. Si Job. Tingnan po ninyo, ang sagot ni Job nung marinig niya na pinagmamalaki ng Diyos si Job. Sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang makukuha mula sa inyo? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng kanyang ari-arian. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan. Ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Tingnan niyo yung sagot ni Satanas, oh. Kahit bakit minsan, kung sino pa yung mga lintod ng Panginoon, yung mga sumusunod sa Panginoon, sila yung nahihirapan. Sila yung walang pera, walang kayamanan. Sila yung marami sakit. Bakit? Tignan po na yung sinasabi ni Satanas, oh. Ipinamumukha ni Satanas sa Diyos dahil ang Diyos ipinagmamalaki niya si Job. Sabi niya, isang mabuting tao to. Sabi niya, inisa-isa ng Panginoon. Tingnan po ninyo yung karakter ni Job na ipinakita ng Diyos kay Satanas. Ang sabi ng Panginoon sa verse 8, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa daigdig. Ibig sabihin, make a difference. Merong kaibahan. Naiiba po tayo. Hindi natin kaparehas ang mga nasa sanlibutan. Mabuti siyang tao. Ibig sabihin, talagang makulungin, mabait, talagang masunurin. Sumasamba sa akin. Lagi niyang sinasamba ang Diyos na buhay. Pinupuri niya palagi at umiiwas sa masamang gawain. Pag alam niyang masama ito, hindi niya ito ginagawa. Tingnan po ninyo. Ang sagot ni Job, sabi niya, sasambahin ka pa kaya niya? Kapag inalis mo ang lahat ng mga ibinibigay mo sa kanya? Kaya tingnan po ninyo si Satanas. Lahat ng mga pagpapala sa buhay ng mga anak niya, inaalis ni Satanas. Pero ang Panginoon, talagang yung kanyang yung kanyang pagmamalaki na alam niya kung ano ang ating ugali. Kilala niya kung sino tayo. Amen po ba? At ginawa nga ni Satanas, nung sabihin ng Panginoon, sa verse 12, sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalit si Satanas sa harapan ni Yahweh. So sa madaling salita, the devil is like a roaring lion. Humahanap siya ng masisila niya. Sabi nga ng Bible, paruot parini eh. Kaya, dito kapag tayo po ay patuloy na pakiano nga sa baba. Tingnan po ninyo yung
Sinasabi po rito sa verse 13, isang araw, nagkakainan at nagiinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang ano-ano ay dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po naming pinangaararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno nang may dumating na mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lamang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita nang may dumating na namang isa. Sinabi naman kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito halos tapos, magsalita ng may isa namang dumating. Ang sabi nito, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeyo. Kinuha nila ang lahat ng mga kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa rin ito halos tapos magsalita ng dumating na naman ang isa at nagsabi, habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. So sa madalit sabi, si Satanas ay gumawa ng mga bagay sa buhay ng lingkod ng Diyos upang patunayan ni Satanas. Kaya lamang naglilingkod sa iyo yan. Kaya ka lamang sinasamba niyan dahil pinagpapala mo. Tanungin ko po kayo. Kayo po ba ay naglilingkod dahil kayo po ay meron? Hello? Kayo po ay naglilingkod dahil malakas kayo. Kayo po ay naglilingkod dahil masaya kayo. Kayo ay naglilingkod sa Diyos, sumasamba sa Diyos dahil punong-puno kayo. Hello? Mga kapatid, sa gabing ito, gusto ko po kayong i-challenge sa buhay ni Job. Matapos mangyari ang lahat ng ito na sunod-sunod na nangyari sa kanya, lahat ng meron si Job, kayamanan, lahat ng ari-arian, at maging yung kanyang mga anak ay nawala. Ibig sabihin, kayamanan din po yung anak. So lahat ng yon, ninakawan at pinatay. So sino po ang author nito? Sa John chapter 10, makikita po natin, verse 10, na parito si Satanas upang pumatay. Tingnan po ninyo. John chapter 10, verse 10, na parito si Satanas upang pumatay, pumuksa, sumira ng buhay ng tao. Magnakaw. So siya po yung magnanakaw. Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Yan ang trabaho ni Satanas. Lalong-lalo na ang kanyang mga lingkod. Kaya dumating sa panahon na ito na si Job, inalis ni Satanas, ninakawan ni Satanas. Talagang pinatutunayan ni Satanas na kaya lang naman naglilingkod dahil pinagpapala. Totoo naman kapag pinagpapala tayo, masaya. Tama po ba? Masarap po maglingkod. Tama po ba? Hello? Masarap maglingkod pag pinagpapala ng Diyos? Paano kaya kapag wala ka ng pamasahe?
Paano kaya kapag wala ka ng makain? Taas ang kamay ng mga nawalan ng pamasahe. Ha? Taas ang kamay ng mga nawalan ng pagkain. Di ba? Tingnan po nyo ang respond ni Job. Sa unang pagkakataon na kung saan ito po ay ginawa sa kanya para ipamuka ni Satanas sa Diyos na hindi totoo yung sinasabi niya. Hindi totoo. Kaya lang naman sumasamba sa iyo, kaya lang naman ginagawa niya tong mga bagay na to dahil pinagpapala mo siya. Tingnan po ninyo ang respond ni Job. Sa verse 20 and verse 21. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Tumigil po bang sumamba si Job nung mawalan ng kayamanan? Hello? Tumigil po ba siya ng pagsamba sa Diyos? So ito po yung tanong ko kanina sa inyo. What should be our attitude? Our response when everything was gone in our life. Pagka nawala na ang lahat ng bagay sa buhay natin. Nagpatira pa at patuloy na sumamba si Job. At sinabi niya, ito po, sabi niya, napakaganda ng kanyang statement. Ang sabi niya ni Job, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbibigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Mga kapatid, our response and even our attitude should be, dapat patuloy pa rin sumasamba sa Diyos. At maging, number 1 po, acknowledge the origin of everything. Dapat i-acknowledge po natin kung saan nanggaling ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay ay nanggaling sa Diyos. Amen po ba? Kapag alam po natin i-acknowledge ang lahat ng pinagmulan ay mula sa Diyos, mga kapatid, hindi maapektuhan yung pagsamba natin sa Diyos. Kaya nga ako, paulit-ulit kong sasabihin sa atin, ang naging motto ko na sa paglilingkod sa Panginoon, meron o wala, maglilingkod ako sa Diyos. Ang pinakamasaklap sa lahat kapag ka ikaw ay wala na. Diyan mo makikita kapag ka ikaw ay merong mga totoong kaibigan. Amen po ba? Hello? Merong totoong kaibigan. Kaya nga, ito po isang parang kwentong barbero na yung tatay niya nag-ihaw ng ng baka. Nag-ihaw ng baka. Tapos, nung matapos mag-ihaw, marami siyang inihandang pagkain. Nung marami siyang inihandang pagkain, sabi ng tatay niya, sige, tawagin mo na yung mga kaibigan natin. Yung mga, kapitbahay natin. Tawagin mo na sila at tayo ay magsisimula na. Magsisimula na. Di lumabas yung bata at paglabas niya, sumigaw siya, sunog! Tulungan niyo po kami! Sunog! Marami pong tumitingin, pero
Hindi nila binigyan ng pansin yung sinabi ng bata. Pero meron po doon mga hindi taga roon. Narinig po nila yon. Pero nagmamadali silang tumulong at sumugod doon sa bahay nung bata. Kaya pagdating po ng mga bisita na tutulong, napansin nung kuya niya, sabi niya, bakit parang hindi ko kilala itong mga bisita natin? Sabi niya, kuya, sabi ko kasi, sunog, tulungan niyo kami. Nasusunog yung bahay namin. Napatunayan niya na ito yung mga totoong kaibigan na handang tumulong sa panahon na kailangan mo. Sa panahon na wala ka na. Pero meron naman sila. Parang illustration lang siya na kung saan yung mga kaibigan hindi tumugon. Alam niyo kapag kailangan ng tulong, doon mo makikita kung sino talaga yung kaibigan at kamag-anak. Amen po ba? Lalo na kapag wala ka na. Diyan mo malalaman kung sino yung talagang totoong kaibigan mo. Diyan mo malalaman kung sino yung tunay na kapatiran kapag wala ka na. Minsan ang mga tao nakatingin sila kapag meron ka. Susunod lang sila kapag ikaw ay meron. Kaya nga sa kasinungalingan ng sanlibutan ito na ating ginagalawan, minsan marami sumusunod sila dun sa mga mapera. Pero kapag walang pera yan, hindi yan sinusunod. Hindi yan pinapansin. Mag-suggest man ng mag-suggest yan, wala pa ring epekto yung kanyang suggestion. Bakit? Kasi wala naman siya eh. Pero mga kapatid, ang gusto ko pong i-point dito, kapag ba nawala, kahit yung mga kakilala mo, yung mga kaibigan natin, sasamba ka pa kaya sa Diyos? Mawala na lahat ng bagay. Mawala na yung mga kaibigan, mga mahal sa buhay na malapit sa iyo nung ikaw ay mayaman. Nung ikaw ay marami. Sasamba ka pa kaya sa Diyos? Marami natitisod sila. Kapag nakita nilang ganun, hindi na sila pinapansin ng iba. Wala na, hindi na sasamba sa Diyos. Bakit? Ano yung nagiging attitude sa puso? Mga kapatid, ito po yung i-avoid natin, ha? Kapag dumating sa punto na wala ka na wala na lahat ng kaibigan mo, lahat ng mga, yung alam mong tumutulong sa'yo nung marami ka pa. Etong tandaan niyo palagi, sa puso natin, huwag kang maawa. Amen po ba? Kasi kapag naawa ka, tiyak, maiinis ka sa sarili mo, maiinis ka rin sa ibang tao. At kapag naiinis ka na, hindi ka na makakasamba ng maayos. Bakit? Nakorrupt na yung puso. Pero tingnan po ninyo si Job. Nawala na lahat, pero nagsimula pa rin siyang magpatira pa sa Diyos at sumamba sa Diyos na kinikilala niya. Sabi niya, hubad akong dumating dito, isinilang, hubad din akong babalik sa Diyos sapagkat siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Mga kapatid, mawala man ang lahat ng bagay sa buhay natin. Huwag lang mawala ang Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ang mindset ko, di baling mawala sila. Huwag lang ang Diyos. Bakit? If God is with us, who can be against us? Kapag kasama mo ang Diyos, walang pwedeng lumaban sa'yo.
Kaya nga dito makikita natin, sabi sa verse 22, sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos. Kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Huwag nating sisisihin ang Diyos sa panahon na wala. Nasasabihin natin, Panginoon, bakit ganito? Naglilingkod naman ako, ang dami kong ginagawa eh. Bakit ito pa rin nangyayari sa akin? Di ba? Sisisihin mo ang Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo? Si Job, imbis na sisihin niya ang Diyos, nagpatira pa siya at nagpuri sa Diyos. Kaya mga kapatid, imbis na manisi ka ng ibang tao, imbis na manisi ka, sisihin mo ang Diyos. Sisihin mo sarili mo, sisihin mo ibang tao, sisihin mo ang Diyos. Magpatira pa ka at sumamba sa Diyos. Amen po ba? Kahit mawala lahat. Mawala na kasama mo sa paglilingkod. Sige, tuloy ka pa rin. Iwanan ka ng iba. Tuloy ka pa rin. Mag-isa ka na lang sa ministry mo. Iniwan ka na. Tuloy. Si Christ, iniwan po siya eh. Nung panahon na hinuli na siya ng mga mga pari, mga saserdote, hinuli siya ng mga sundalong Romano. Nang makita ng mga alagad yun, lahat sila nagulagpusan. At habang ang Panginoon ay nagbubuhat ng krus, mga kapatid, makikita po natin doon, lahat ng mga alagad, tinalikuran siya. Sabihin, mag-isang binuhat ng Panginoon ang krus. Yung lahat ng hirap, inako niya lahat yun. Diba? Hello? Mag-isa ka man sa ministry, walang tumutulong sa'yo, walang gumagawa, wala kang kasama, sige, fight. Fight the good fight of faith. Kahit iilan na lang yung nakikinig sa'yo. Isa pong mahusay na mangangaral, alam niyo po ba, hindi siya apektado kahit na konti yung kanyang pinangangaralan. Bakit? Kaluluwa yan eh. Mga kapatid, walang pinagkaiba yung marami tsaka konti. Na kung saan ipapahayag mo ang salita ng Panginoon, konti at marami ang nakikinig. Bakit? Yung konting naroroon, kapag napakinggan ang salita ng Diyos, kailangan niyang marinig at maligtas. Amen po ba? Hindi kapag konti ang nakikinig, wala ka ng ganang mangaral. Sa bawat isa sa atin na mangangaral, huwag natin gawing attitude yun. Na kapag konti ang umaaten, wala ka ng ganang mangaral. Kapag wala ka ng kasama, para kang tinatamad na. Hindi yun. Mga kapatid, meron o wala, maglilingkod po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Sasamba tayo sa Diyos na buhay. Kaya hindi nagkasala si Job. Pangalawang pagkakataon na humarap uli si Satanas sa Diyos. Sa chapter 2, verse 1, muling umarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos at naroon din si Satanas. Verse 2, tinanong ni Yahweh si Satanas, ang tagapagparatang, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, nagpabalik-balik at naglilibot ako sa buong daigdig. Pangalawang pagkakataon, pinagmamalaki na naman ng Diyos si Job. Ang sabi ulit ng Panginoon sa verse 3, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, inulit niya uli kung ano yung sinabi niya nung una. Wala siyang katulad.
Wala siyang katulad sa daigdig, mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Hinimok mo akong pinsalain siya kahit walang sapat na dahilan. Subalit nanatili pa rin siyang tapat sa akin, sabi pa ni Yahweh. Take note mga kapatid kung tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, pansinin po ninyo the more na tayo lumalapit sa Panginoon, ang dyablo, the more nang nanggigigil yan, na kapag ang tao'y lumalapit sa Diyos, nagsisimulang maglingkod sa Panginoon, nagsisimulang sumunod sa Panginoon, ay, sasabihin ko sa inyo, lahat ng mga bagay na ipapataw niya sa atin para paratangan na hindi totoo ang Diyos, para paratangan na kung saan hindi ka dapat dyan, wala kang mapapala dyan, yan po yung mga ginagawa ni Satanas. Kaya kung mapapansin po natin, ang dami po nating Bible study ngayon, so kaliwat kanan din ang ginagawa ng dyablo sa mga alagad niya. Sa mga lingkod niya, sakit, andyan na yung walang pera, nandyan na yung talagang ang daming problema na dumarating. Kasi yun ang gusto ni Satanas Talagang bugbugin tayo doon sa mga iba't ibang suliranin sa buhay. Kaya makikita po natin yan, na habang ginagawa mo yung gawain ng Panginoon, sumasabay din yung problema. Talagang mabibigat na problema ang makikita mo. Sa mga bawat Bible study na binuksan, na pinuntahan, pagpunta mo ngayon, susunod na punta mo, ang daming nangyari. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo? Ito po ang gawain ni Satanas Lahat ng lumalapit sa Diyos, lalo na yung mga naglilingkod sa Diyos, yung mga tapat, talagang tatapatin talaga ni Satanas yan. Okay? So, tingnan po ninyo. Sumagot si Satanas sa verse 4, kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin ninyong saktan ng kanyang katawan at sigurado kong susumpain niya kayo ng harap-harapan. O kaya tingnan nyo, may mga sakit yung mga lingkod ng Panginoon. Kinapos na ng mga pangangailangan. May sakit pa. Hello? Tingnan nyo, habang naglilingkod tayo, habang nagtatapat ka sa Diyos, talagang si Satanas naman tatapatan niya yan kung ano-anong mga pagsubok. Kung ano-anong mga talagang problema. Kaya, ano man yung mga dumarating sa atin, mga pagsubok na yan, mga kapatid, tandaan ninyo, galing kay Satanas yan. Amen po ba? Si Satanas ang may akda niyan. O kaya tingnan niyo kapag naglilingkod tayo sa Panginoon. Dati, yung mga kabataan noon, nagsabi sa akin, talagang tinapat nila ako Sabi nila, Pastor, bakit nung hindi kami naglilingkod sa Panginoon, dami naming pera? Pero nung naglingkod kami, wala kaming pera. Sa totoo lang, naglalakad po sila, pumupunta sa church noon. Magpa-practice sila sa church, naglalakad. Grupo silang naglalakad noon. Diyan sa may Fortune 1, manggagaling sila ng Fortune 5, maglalakad sila papunta dito sa may Perez. Naglalakad lang. Ganon po yung ginagawa nila. Biro mo, tinapat nila ako. Sabi niya, Pastor, bakit ganon? Kung kailan naglilingkod kami sa Panginoon, bakit wala kaming pera? Eto po yun Talagang aalisan ka talaga ng pera ni Satanas para ipamukha sa'yo mga naghihirap kapag lumalapit sa Diyos. Tanungin ko po kayo, naghihirap na po ba kayo? Mahirap na rin bang kumilos dahil yung mga sakit na nararamdaman nyo? Tingnan po ninyo, nung nagkaroon po ng sakit si Job. Sabi niya, subukan ninyo saktan ng kanyang katawan at sigurado kong susumpain niya kayo
ng harap-harapan. So, sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan, mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ang kanyang mga sugat. Kumuha ng pirasong bato at kinakamot yung sugat niya mula ulo. Nagnanaknak yung sugat niya. Siguro cancer sa balat yan. No? Mula ulo, napakabigat ng naranasan ni Job. Pero ano ang naging response niya? Ano ang naging attitude niya sa kabila ng ganito ang pangyayari? Mga kapatid, kapag dumating sa ganitong kalagayan yung ating mga sarili, habang ikaw ay naglilingkod sa Diyos, sabi ni Satanas subukan mong saktan ang kanyang katawan kung di ka sumpain. Pero totoo, marami po kapag ganito na ang mga pangyayari sa buhay, sinusumbatan na ang Diyos. Amen po ba? Sa pangalawang pagkakataon, tingnan po ninyo ang sagot ni Job. Pero bago po yun, meron pang mas masakit. Dahil nga puro galis na po si Job, maging yung asawa niya. Kasi ang pangit na niya Mapangit na, mabango pa, nakakadiri pa. Sabi ng asawa niya sa verse 9, sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Marami po sa mga lingkod ng Diyos, kapag naglilingkod sa Panginoon at marami ng mga nagiging problema, tignan mo ang buhay mo, sasabihin sa'yo. Lingkod ka ng lingkod sa Diyos, pero tignan mo buhay mo, kawawa ka. Walang nangyayari sa buhay mo. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Kawawa ka. Kawawa ka. Kawawa ka. Di ba? Yan ang maririnig mo, lalo na't kapag ka punong-puno na ng problema. At kapag nakitaan ka talaga ng katapatan sa Diyos. Kaya marami yung nagtapat sa Diyos, naglingkod sa Panginoon. Pero kapag katapos naging tapat sa Diyos, sa kabila nun, talagang sasabihin sa'yo, lingkod ka ng lingkod, sasabihin sa'yo. O tignan mo, wala naman nangyayari. Kung sumakay ka ng barko, di sana, laki-laki ng sahod mo. Di ba? Tingnan mo, gagawin ni Satanas yun. Sasabihin ni Satanas yun, na kung saan ipapamukha ni Satanas na eto ang kalagayan mo habang ikaw ay nagtatapat sa Diyos. Ito yung sasabihin ni Satanas sa'yo. Mga kapatid, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman nyo. Maging ako, nung ako po ay nagsimulang magtapat sa Panginoon, ito sasabihin ko sa inyo. Nung nagtapat ako sa Panginoon, naglingkod ako, iniwan ko yung aking trabaho. Artist po ako sa Hanford, Philippines. Ang laki ng sahod ko doon. Nandun po ako sa loob ng opisina. Nagdo-drawing lang po ako ng mga design. Tapos iniwan ko po yun. Naglingkod ako sa Diyos. Anong sabi sa akin? Sabi sa akin ng tiyahin ko, umuwi ka na sa Tarlac, wala ka ng trabaho. Alam niyo po ba, nagtuloy ako sa Panginoon. Hindi ako umuwi sa Tarlac. Tumira ako kung saan-saan. Talagang naranasan ko po ito Sasabihin ko sa inyo, naranasan ko pong
makitira sa ibang bahay, tapos pag nagugutom na ako, talagang maamoy mo yung niluluto, pinipritong yung galunggong, paborito ko pa naman yung galunggong. Talagang malutong, tapos maamoy mo yung pritong, lalong nagugutom ako. Gutom na gutom ako. Tapos lalo na kapag matutulog, hindi ako makatulog. Bakit? Yung tinutulugan ko, yun yung inuupuan nila habang nanonood. Matutulog sila 12:00 na ng gabi. Sarap na sarap silang manood. Kaya nandun na ako sa sulok. Naantay kong umakyat sila para makahiga na ako doon sa upuan. Nakaganon ako. Langoy-ngoy ako doon sa sulok habang inaantay ko yung higaan na tutulugan ko. Mga kapatid, kung saan-saan ako natira, iba-iba ang tinirang kong bahay. Kung saan-saan ako nakikikain. Naranasan ko rin tumira sa church. Ang kinakain po namin, sangkaterbang ano ba yon? Lucky Me. Sangkaterbang Lucky Me. Lucky Me, Pansit Canton, Lucky Me, yung chicken, Lucky Me, beef. Ayan, pinagpapalit-palit po namin yung tatlong yan. Beef, chicken, hanggang sa Manawa, karton-karton po yun. Yun yung naging routine na kinakain namin. Pero alam niyo po ba, masaya kaming naglilingkod sa Diyos noong panahon na yun. Hindi ako tumigil na maglingkod sa Diyos. Nagpatuloy pa rin ako na sumamba sa Diyos. Lalo na't kapag naririnig ko na sinasabi nila sa akin, anong magagawa ng panalangin mo? Ay, talagang umiiyak ako sa Diyos pag sinasabi sa akin yon. Ngayon, humihingi sila ng prayer sa akin. Totoo ang Diyos. Pero kailangan mo magsikap para gumanda yung buhay mo. Pero hindi ko pinansin yun. Nagpatuloy ako maglingkod sa Diyos. Dahil alam ko, nung panahon na yon ay tinatawag ako ng Diyos para maglingkod. Kaya during that time, at hanggang ngayon, hindi ko pinagsisiyan na naging pastor po ako. Amen po ba? Amen po ba? Talagang marami yung pagkakataon at kahit hindi nyo sabihin sa akin, may mga pagkakataon na may comparison sa buhay natin. Na eto dati buhay mo, eto ganyan, anong mapapala mo dyan, anong mangyayari sa buhay nyo. Kaya nga to the point nung time na si Sister Joy ay may sakit na, talagang mamamatay na si Sister Joy noon. Binubuhat ko na lang sa upuan na monoblock. Dadaling ko yan sa may kawayan palagi para paturukan siya dito kay Iñiguez. Bibit-bitin ko siya. Buwat-buwat namin dalawa kami nung kumpare ko. Tapos nakasakay siya doon sa kay Andar. Nakaupo siya doon at nakaganon lang siya. Tapos ibababa na naman siya pagkatapos may injection ng kay Andar, kay Iñiguez. Babalik na naman uli kami sa church. Kaya pagdating ng hapon, 6:00, dumadagundong yung dibdib ko. Every time na magtatakip silim, dumadagundong yung dibdib ko noon. Kaya may pagkakataon na nagtatanong na po ako noon. Dahil sumasagad na rin yung paghihirap. Ang hirap talaga. Lalo pag wala kang kinakain. Nasubukan namin, may maliit kang bata. Alam niyo yung ginagawa namin mag-asawa? Dadalin namin sila kay nanay dyan sa Perez. Si nanay may tindahan. Pakakainin sila ron. At pagkatapos silang pakainin, kakain na sila, busog na sila. Kami naman, okay na kami na nakita namin, busog sila. Padadalan sila ng monay. Tapos Milo yung nakasashay. Ilang pirasong Milo yan, mami? 4, tigalawa sila. Milo. Iuwi na namin sila. Masaya na kami na nakakain sila. Ganon yung naging routine.
Pero ano sabi ng Bible? Sabi ng 1 Corinthians 10:13. 1 Corinthians 10:13. Walang pagsubok na hindi naranasan ng lahat ng tao. Natatandaan niyo yung turo ko noong nakaraan? Walang pagsubok na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos. Hindi niya hahayaan. Ayan o, tingnan po ninyo o. Hindi niya hahayaan na ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yon. Sa ibang salin, tayo ay gagawa ng paraan ng Diyos para makalaya doon. Kaya nga tingnan po ninyo yung katapatan ng Diyos sa gitna ng pagsubok. Mga kapatid, tapat ang Diyos sa gitna ng pagsubok. Merong 3 sangkap yan dyan na makikita natin. Naituro ko na last week yan. Yung katapatan ng Diyos sa gitna ng pagsubok. Una, hindi niya hayaan yung pagsubok na dumating na hindi natin kaya. Kaya natin yan. Pangalawa, bibigyan tayo ng lakas ng Diyos para mapagtagumpayan yon. Pangatlo, siya rin yung gagawa ng paraan upang makalabas tayo doon. Amen po ba? Kaya dito si Job, nung sinabi ng asawa niya, sumpain mo na yung Diyos mo nang mamatay ka na, mabigat yun. Di ba? Na parang sinasabi, gumawa ka na ng masama. Gumawa ka ng masama para patayin ka na ng Diyos. Tapos, tingnan po ninyo sa verse 10, ano ang sagot ni Job? Ano yung kanyang attitude towards dun sa kanyang narinig sa asawa niyang minamahal? Na dapat sana encouragement ang maririnig niya sa asawa niya. Pero nakakalungkot ang sakit nun. Tingnan po ninyo yung sinabi ni Job sa pangalawang pagkakataon. Ano yung respond niya? Ano yung attitude niya? Ang sagot ni Job, hindi mo naintindihan ang iyong sinasabi, sabi niya sa kanyang asawa. Hindi mo naintindihan yung iyong sinasabi. Sabi niya, pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa sa kabila ng kanyang paghihirap? Hindi nagkasala si Job. Hindi siya nagsalita ng laban sa Diyos. Di ba? Kaya nga kapag kaganyan to ang karanasan ng mga lingkod ng Diyos, sa totoo lang, pinagmamalaki ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, pinagmamalaki ka ng Diyos. Di ba? Lakasan niyo pong maigi, baka hindi narinig. Pinagmamalaki ka ng Diyos. Di ba? Sabi ni ni Job, pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Paano yung mga pagdurusa? Paano yung mga pagsubok na dumarating sa atin? Mga kapatid, tandaan po natin, sabi ko nga noon, yung test of faith natin, meron pong 3 bagay. Natatandaan niyo pa yon, yung naituro ko na dati? Ano po yung 3 test of faith? Una, letter C, circumstances. Sa mga circumstances na nararanasan natin, iba-iba po yan. Inevitable, unexpected, unexplainable, variable. Merong mabigat, mas mabigat, pinakamabigat. Amen po ba? Iba-ibang sukat, iba-ibang hugis ng mga pagsubok, pero purposeful. Anong purpose nito? Para tayo ay tumatag, para tayo ay lalong maging matibay, para tayo ay lalong magkaroon ng magandang karakter habang nararanasan natin yung mga pagsubok na yan. Amen po ba? Ma-develop po yung ating pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, na test of faith natin. People. Maraming tao ang dumating sa buhay natin. Lahat ng tao, iba't ibang klaseng tao, nanakit, nag-encourage, nag-discourage. Ano pa?
Nagpuri sa'yo, pinuri ka, at siniraan ka. Iba-ibang tao. Yan po ay test of faith ng buhay natin. Amen po ba? Pangatlo na test of faith, material things. Eto po yan eh. Dumarating sa buhay ng tao, minsan meron, minsan wala, minsan saganang-sagana. Di ba? Minsan punong-puno ng biyaya, talagang hayahay talaga. Kaya nga doon kapag ka meron, marunong ka kayang magtipid. Di ba? Minsan pag marami, talagang bulaksat gumamit. Marami. Pag wala na, tuturuan ka ng Panginoon na magtipid. Sinupin lahat ng bagay na meron po tayo. Amen po ba? Kaya tingnan ninyo, hindi pa na naman nagkasala si Job. Kaya si Job ay, sabi niya, pagpapala lang ba ang tatanggapin mo? Paano kaya yung mga pagsubok? Pagdurusa. Kaya sa ministry, hindi lahat ng panahon masaya. May panahon na mahirap ang sitwasyon. Amen po ba? Kaya nga, maglilingkod pa ba kayo? Kapag kayo ay dumaranas ng pagsubok. Kaya matatandaan po natin yung nung panahon na sa Matthew chapter 6 yata yun, nung time na pinakain ni Jesus yung maraming tao, at sinabi ni Christ dun sa mga sumusunod sa Kanya, sabi niya, kaya lang naman kayo sumusunod dahil pinakain ko kayo. Tama po ba? Narinig niyo na po ba yon? Kaya lang naman kayo sumusunod dahil pinagpala ko kayo. Pinakain ko kayo, sabi niya. Nag-alisan po yung mga yon. Umalis sila. Kaya nga sinabi ng Panginoon doon sa mga alagad, kayo rin ba, aalis din ba kayo? Sabi ng Panginoon sa mga alagad. Sabi niya, hindi po. Nasa inyo yung buhay. So, ibig sabihin, alam ng mga alagad kung sino ang pinaglilingkuran nila. Amen po ba? Hello? Kaya sa buhay ng bawat sa po sa atin, ito yung pangalawang pagkakataon na naranasan ni Job na kung saan hindi lang sa material na bagay tayo nakatingin para paglingkuran natin ng Diyos. Hindi lang sa mga bagay na kung saan meron tayong nakikita. Paano kapag wala tayong nakikita? Kaya dito, si Job, hindi pa rin siya tumigil na sumamba. Sumamba pa rin siya sa Diyos. Ngayon, ito pong pangyayaring ito kay Job. Gusto ko pong tignan natin. Si Job ay nananatiling tapat, nananatiling matuwid sa harapan ng Diyos, nananatili siyang sumasamba sa Panginoon, pero nawala yung lahat ng bagay sa kanya. Tignan po ninyo sa Biblia, sa Bagong Tipan, sa Mark chapter 8, yung kaibahan ng nawawala ang lahat ng bagay sa buhay. Ano po ang sinasabi po ng Mark chapter 8? Sabi rito sa verse 35, Mark chapter 8, beginning verse 35, ang sinumang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Verse 37, ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiya niya ako at ang aking mga salita, sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahon ito, ikakaya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama
at kasama ang mga banal na anghel. Mga kapatid, ang title po natin is Losing Everything. Dito si Job, matuwid, nananatiling tapat, nananatiling gumagawa ng matuwid, pero nawala yung mga bagay na mahalaga sa kanya. Pero sa bagong tipan, ang sabi ng bagong tipan, makamtan mo man ang lahat ng bagay dito sa lupa, sa daigdig. Pero kung mawala naman si Kristo, mawala naman ang salita ng Diyos, ano ang mapapala ng isang tao? Meron ka man, pero mawawala naman yung pinakamahalagang bagay sa buhay natin. Mga kapatid, anong mas mahalaga? Material o buhay na walang hanggan? Mahalaga ang buhay na walang hanggan. Ang lahat ng bagay na nawala kay Job ay mga bagay na ito po ay temporal. Amen po ba? Gusto ko pong makita po natin ang mga bagay na ito. Sapagkat sa mga lingkod ng Panginoon ay dapat naintindihan po natin ito. Ang lahat ng bagay na nawala kay Job ay mga temporal na bagay. Pero sinasabi ng Biblia, anong mapapala ng isang tao, makamtan man niya, in exchange doon sa mga bagay na mahalaga. Walang iba kundi yung buhay na walang hanggan at kaligtasan. At makakamtan lamang ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Anong pipiliin mo? Kaya nga si Job sa kanyang respond, na naintindihan niya na ang mga material na bagay na ito, nung siya po ay isinilang, sabi niya, hubad akong isinilang, babalik ako na hubad. At alam niya kung saan nanggaling ang mga bagay na ito. Kaya sa bawat isa sa atin, dapat naintindihan po natin ito. Lahat ng material na bagay dito sa daigdig ay nagmula sa Diyos. Amen po ba? Sabihin niyo sa katabi niyo, lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Kaya huwag kang mag-alala. Babalik din yan. Di ba? Amen po ba? So tingnan po ninyo. Kung sakaling mawala ang lahat ng bagay, pati yung kalusugan natin na dating ang ganda-ganda mong tignan, ang gwapo-gwapo mong tignan, matikas kang tignan, tapos biglang naging katulad ka ni Job. Nandun ka sa sulok, kinukudkud mo ng bato yung ano mo, yung ulo mo, yung lahat ng sugat, o kahit anumang sakit na meron na dumarating sa tao. Pero tandaan po natin, kapag alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos, manatili ka kung sino ka sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Hello? Huwag tayong magbabago. Kahit anumang mangyari. Amen po ba? To make the long story short sa buhay ni Job, dumating sa punto na dahil meron po siyang kaibigan, may mga kaibigan siya, at eto dumarating din sa buhay natin yan, na minsan maraming mag-a-advise sa'yo. Akala mo talagang galing sa Diyos. Pero totoo naman na galing sa Diyos. Pero tandaan nyo, sometimes, hindi nila sasabihin kung ano yung gustong pasabi ng Diyos. Kaya itong tatlong kaibigan ni Job, na dumating sa kanyang buhay, si Bildad, sino po yung mga kaibigan niya? Yung tatlong kaibigan niya, si Bildad, Eliphaz, tsaka sino? Eliphar. So itong tatlong ito, nung kinakausap nila si Job, parang ang nangyayari talagang sinasabi nilang, magsisi ka na kasi ng kasalanan mo. Makasalanan ka kasi. Na ganito, ganyan, ganyan. Pero dumating talaga sa punto na dahil
kakakulit nitong mga kaibigan niya. Na hindi nila sinabi kung ano yung talagang gustong ipasabi ng Diyos. Kaya ang Diyos nagalit sa tatlong kaibigan niya. Mga kapatid, ito po yung pangatlong naging attitude ni Job. Na kung saan nagkamali rin siya. Sa panahon na tayo po ay dumating sa pagkakataon na talagang may mga pagkakataon na talagang hindi natin maiiwasan. Dumarating na yung time na talagang sinisisi mo na ang Diyos. Parang sinabi nga ni Job dito sinisi nga niya yung pagsilang niya Buti pang di na ako sumingaw dito sa lupa. Parang dapat namatay na nga lang ako nung nandun ako sa sinapupunan ng aking nanay. At hindi ko na nasilayan yung daigdig. Parang sinisi pa niya yung kanyang pagsilang. So ibig sabihin, dumating siya sa unti-unting panahon na kung saan siya po ay siguro natuturete na dun sa mga kakasabi ng mga kaibigan niya. Kaya medyo rin po kayo kapag merong sa panahon na kayo ay dumaranas ng pagsubok, talagang matuturete kayo, nasasabihin sa iyo, ikaw makasalanan ka, ikaw magsisi ka ng kasalanan mo. Gaganunin ka, imbes na encourage ka na magpatuloy po tayo sa Panginoon. Pagpipray kita na ganito, ganyan. Have you experienced like that? Nakaranas ba kayo na ganun? Nasasabihin sa inyo na, makasalanan ka? Tandaan po natin, there's no condemnation in Christ. Tandaan niyo po maigi, Romans chapter 8 verse 1. There's no condemnation in Christ. Amen? Sabi niya, therefore, there is now no condemnation for those who are in union with the Messiah. Mga kapatid, kahit si Satanas, hindi niya pwedeng sabihan tayo. Tignan mo, praise the Lord ka pa dyan, tapos ganyan. Mga kapatid, si Job, ito po yung naging attitude ni Job sa bandang huli. Paano babalik ang mga bagay na nawala? Tignan po ninyo. Sa pinakahuli ng Job ay sa chapter 42 verse 6. Tingnan po ninyo yung sinabi ni Job. Sa chapter 42 verse 6, sabi niya, ayan po yung kanyang ginawa. Ayan yung kanyang sinabi. Kaya ako ngayon ay nagsisisi, ikinahihiya lahat ng sinabi. Sa alabok at abo, ako ay nakaupo. Marami siyang sinabi sa Diyos na tila baga na sinasabi niya sa Diyos na wala siyang kasalanan. Bakit ganito? Bakit ganyan? Mga kapatid, kapag dumarating tayo doon sa tinatawag na pagsubok, doon sa gitna ng kawalan, sa gitna ng mga sakit at karamdaman, mga kapatid, huwag nating sisisihin ang Diyos. Huwag nating kukwestiyonin ang Diyos. Yung mag-question ka ng kahit katiting sa Diyos, huwag. Kung gusto mong bumalik lahat, ayan po ang gawin natin. Sabi ni Job, nirecognize niya ang Diyos sa kanyang buhay. Kanina, di ba, una, nire-recognize niya kung sino yung pinanggalingan ng lahat ng bagay. Tapos nirecognize niya ang Diyos na ang di lamang sa pagpapala natin sasambahin ng Diyos. At sa bandang huli, nirecognize pa rin niya ang Diyos sa kanyang buhay. Na siya ay Diyos na tapat. Hindi nagbabago ang Diyos kung ang Diyos noon, ngayon at sa darating na panahon, siya ay tapat. Kaya mga kapatid, tingnan po ninyo ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Matapos siyang magsisi, alam niyo po ba na bumalik ang lahat ng mga nawala? Bumalik ang lahat ng nawala sa kanya, yung kanyang anak na 10, pinalitan ng Diyos ng 10 ulit. 7 lalaki at 3 babae. Mas magaganda pa po yung mga anak niya. Amen po ba?
At kahit si Job, yung kanyang galisin na balat, ay parang nag-rejuvenate. Hindi na kailangan ng maglagay ng ano ba yung nilalagay sa mukha? Ha? Para magmukhang bata, para magmukhang makinis yan, kikinis yung balat, buong katawan niya. Kasi yung mga galis niya, natanggal na yung mga langib. O kaya, nagpalit. Kaya ang kinis na, di pantay-pantay. Buong ulo ba naman eh? Mula ulo hanggang talampakan, puro galis. Eh di nung gumaling, puro peklat yun. Puro peklat, di ang kinis nun. Di ba? Ang sugat pag nagumaling, makinis. Eh di ang kinis nung kanyang balat, ang kintab. Hindi, joke lang. Pero mas pinaganda ng Diyos yung kanyang balat. Hindi natin alam, hindi natin nakita, pero sabi ng Bible, sabi ng mga scholar, mas maganda ang kanyang balat. At si Job ay nabuhay pa ng 140 years. Nakita pa niya yung kanyang mga apo hanggang ika-4 na salin-lahi. Di ba? Tingnan niyo yung pagpapala ng Diyos. Tapos, yung kayamanan, mas dinoble ng Diyos yung kayamanan niya. Lahat ng nawala ay ibinalik ng Diyos. Kaya sa bawat isa sa atin, mawala man ngayon, manatili po tayo kung sino po tayo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Huwag kang magbago. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magbago. Di ba? Kasi ano yung sinasabi ng Panginoon kay Satanas? Nakita mo ba yung yung lingkod ko na tapat? Yung lingkod ko na hindi gumagawa ng masama? At talagang sumasamba sa akin. Mga kapatid, kung ganun ang Diyos na pinagmamalaki tayo noon, kung ngayon ay dumarating ka sa pagsubok, mga kapatid, pagsubok lang yan. Manatili kang tapat sa Diyos. Huwag kang magbago. Amen po ba? Amen po ba? So ito po ang solusyon ko in application. So nakita po natin yung karakter na meron si Job. So yung karakter na nakita natin kay Job, na talagang nung nagsimula yung pagsubok sa kanya, ay patuloy pa rin siyang sumamba sa Diyos. Kahit na nawala na ang lahat ng mga pagpapala, at lalo na nung nagkaroon siya ng sakit, hindi pa rin nagbago. Kahit na minsan pangit ang nangyayari na sa buhay mo, manatili ka pa rin tapat sa Diyos. At patuloy pa rin nating panatilihin na tapat hanggang wakas yung sarili natin. Kaya nga, alam niyo, sa totoo lang, nag-uusap kami ng kaibigan kong pastor. Sabi niya, Pastor, marami na sa mga simbahan, sabi niya. Ang dami ko nang naituro. Pero parang wala, sabi niya. Parang wala. Mga kapatid, sa atin, I encourage you. Kung ano tayo noon. Kasi yun din naman ang hinahanap ng Diyos, di ba? Yung first love mo. Di ba sa Revelation chapter 3? Tama? Sa Revelation chapter 3, sabi niya, yung first love, dapat hindi mamatay. Di ba? Tama ba? First, chapter 2 yata. Tignan po natin. Pero hindi po yan yung aking conclusion. Ang conclusion ko po ay ang chapter 2, verse 4. Sa verse 4. Tingnan ninyo. Subalit may isang bagay ako na ayaw sa iyo, ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. So yun po. Kung ano ka noon, mainit yung pag-ibig, dapat hanggang ngayon, hanggang sa darating ang ating Panginoon, nananatiling mainit ang pag-ibig natin sa Diyos. Amen po ba? So dito po, in application po sa ating napag-aralan, what should be our attitude when things are gone?
kapag ka ang lahat ng bagay ay nawala. So remain faithful. Manatili po tayong tapat. Sabi po ng 1 Peter chapter 5, verse 7 and 8. Verse 6 and 7 pala. Verse 6 and 7. Therefore, humble yourself under the mighty hands of God. Humble yourself under the mighty hands of God, so that at the proper time, He will exalt you. Verse 7, throw all your worry on Him because He cares for you. Amen po ba? Mga kapatid, lahat ng kabigatan natin sa buhay, lahat ng mga pagsubok natin, God cares for us. Hayaan po natin magpasakop po tayo under the mighty hands of God. Hawak po ng Diyos ang buhay natin. Nakita po ninyo yung kwento ni Job. Di ba? Ang Diyos ang nagsasabi sa kanya, o sige, gawin mo yung gusto mong gawin, pero wag mo lang sasaktan ng kanyang buhay. Di ba? Ibig sabihin, control ng Diyos ang lahat ng bagay sa buhay natin. Kaya, hindi niya ipapahintulot yung mga bagay na hindi natin kaya. Sapagkat ang Diyos po ay nagmamalasakit sa atin. Kaya sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, na wala man lahat ng bagay sa buhay natin, even yung mga sakit at karamdaman na meron tayo ngayon, nakakaranas po tayo sa kabila ng nagiging masipag tayo sa gawain ng Panginoon, pero nakakaramdam pa rin tayo ng mga sakit. Nakakaramdam pa rin tayo ng kawalan. Mga kapatid, yan po ay gawa ng dyablo sa mga tapat ha. Sa mga tapat. Pero tandaan po natin, ang Diyos po, pag tayo po ay nagpailalim sa Kanya, sa kamay Niya, tayo po ay palalakasin ng Diyos. Tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. At He will exalt us in due time. Kaya kung ngayon, nakakaranas tayo ng kagipitan, pero maniwala kayo, darating ang araw, magiging maluwag din ang buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So kung may mga sakit at karamdaman, magtiwala tayo sa Panginoon at patuloy po natin siyang sambahin. Sa oras pong ito, it's your time na kung saan sambahin natin ng paulit-ulit ang Diyos. Amen po ba? Habang wala kang pamasahe, parang ako noon, wala akong pamasahe. Umawit ako ng Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. For me, 3-5 piso. Diba? Patuloy natin sambahin ang Diyos. Yan po ang sikreto. Sambahin natin ang ating Panginoon at tiyak ang Diyos. Kikilos siya sa buhay natin. Shall we all stand and arise? Tayo po ay sumamba sa ating Diyos na buhay, na kung saan, kung ano man yung nararanasan natin, nakakaranas ka man ng kagipitan sa pinansyal, nakakaranas ka man ng sakit at karamdaman, nakakaranas ka man ng kalungkutan, ano man ang nararanasan mo ngayon, mga kapatid, believe. Maniwala ka sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Nagmula sa Kanya ang lahat ng bagay. Amen po ba? So tayo po ay patuloy na sumumba. Sambahin natin ang ating Panginoon. So, hayaan po natin sa oras na ito, patuloy po tayong lumapit katulad ni Job. Nang makita niya ang mga pagsubok, naranasan niya ang mga pagsubok, nagpatira pa at sumamba. Let us worship Him. Hayaan po natin, patuloy nating sambahin lalo ang ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Hayaan po natin sa oras pong ito, patuloy nating awitan ng Diyos. Jesus is mine. Jesus is mine. He's been my fortress.
trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. This is my story. This is my song, praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Mga kapatid, sa oras na ito, habang inaawit natin ang awit na ito, the presence of God is mightily moving in your heart. Sinasabi ng Panginoon, put your trust in me. Nung panahon na naranasan ni Job ang lahat ng mga pagsubok sa kanyang buhay, ang Diyos ay nagsalita kay Job. Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa kanya. Alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Kung paano niya aayusin, paano niya sinimulan ang lahat ng bagay, at paano niya rin ito ibabalik sa dati. Mga kapatid, sa oras na ito, hayaan mong ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng bagay sa buhay mo. Yes. Have faith right now. Let us continue to declare, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Yes. Kapatid, kung dumarating na sa punto na ikaw, sa kabila ng katapatan mo sa Diyos, ay nakakaranas ka pa rin ng iba't ibang pagsubok. Yes, put your trust in God. God will never leave us nor forsake us till the end. He cares for you. Say, you're the one who will never He will never fail. Let the people sing, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. We trust in you, Lord. Oh, we trust in you.
Come on, church, let us worship the living God. We worship you, O Lord. Hallelujah. We trust in you, O God. We worship you, O Lord. We worship you. We surrender everything in you, O God. Oh, Jesus. We trust in you, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Move in our hearts, O Lord. Let a spirit of worship. Yes. Let a spirit of worship move in our hearts, O God. Yes, Lord. Hallelujah. Kapatid, habang ikaw ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay mo, patuloy mong sambitin ang pagsamba sa Diyos. Kung paano mo siyang nakilala. Yes, sa oras na ito, patuloy mong sambitin sa Diyos ang lahat ng mga kung gaano mo siya kakilala ngayon. Yes, sambitin mo. Simulan mong sambitin sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw ang Diyos. Ikaw ay tapat sa aking buhay. Pupurihin ka magpakailanman. Aawitan ka, O Diyos. Luwalhatin ang ngalan mo. Magtitiwala sa'yo. Magpupuri sa'yo. Magtitiwala sa'yo. Magpupuri sa'yo. Luluwalhatin ang ngalan mo, O Jesus, na may lalang ng lahat ng bagay sa buhay ko. Sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Luwalhatin ka, Oh Jesus. Sambahin natin ang Diyos. Hallelujah! I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Panginoon, salamat po. The more na nakakaranas kami, O Diyos, ng mga pagsubok sa buhay. Pero salamat dahil ikaw ay nakakakilala sa bawat isa. Alam mo at batid mo ang nararamdaman ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa espiritu ng pagsamba, na kung saan ito po ang nais mo. Mapatunayan namin, O Diyos, kay Satanas, na ang lahat ng bagay ay mula sa iyo, Panginoon. Kung ito man ay mawala, ay kaya mong ibalik sapagkat sa iyo nang galing ang lahat ng ito. Hindi kami magsasawa na magpupuri sa iyo, sasamba, sapagkat ang mga bagay na ito, Diyos, katulad ng sinabi sa Matthew chapter 4, sinabi ni Satanas, ibibigay niya ang lahat ng ito, sambahin lamang namin siya. Pero sa oras pong ito, mawala man ang lahat ng ito sa buhay namin, patuloy pa rin kaming sasamba sa Diyos na buhay,
Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! I trust in God, My Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard. That's why I trust Him. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga na sa kabila ng pakiramdam natin na parang wala na lahat sa atin. Pero ang Diyos ay nananatili. Sa panahon ng kalungkutan at kaguluhan o sa panahon man ng kawalan, iisa lamang ang ating sandigan at iyon ang ating Panginoong Jesus. Kaya saluhan po natin ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. Jesus, ikaw ang aming sandigan! Palakpak po natin ang ating mga kamay at ating ipagdiwang ang kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah! Ikaw ang aming sandigan, aming kumpihalan, kanungan. Sa'yo kami mananahan, pagkat ikaw ay makapangyarihan. Jesus, ikaw ang aming sandigan. Minsan ba? Jesus, ikaw ang aming sandigan, aming kumpihan at kanungan. Mananahan, pagkat ikaw ay makapangyarihan. Jesus, ikaw ang aming sandigan. Sa oras ng kaguluhan, sa oras ng kaguluhan, sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng kalungkutan, tuwing may pangangailangan, tuwing may pangangailangan, at nasa gitna ng panganib, walang ibang tatawagin, walang ibang hahanapin, pagkat ikaw, Jesus, ang aming sandigan. Jesus, Jesus, ikaw ang aming sandigan, aming kumpihan at kanungan. Sa'yo kami mananahan,
sa'yo kami mananahan, pagkat ikaw ay makapangyarihan. Jesus,